ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. 8 patay sa sunog na sumiklab sa paupahang gusali sa Quezon City. Higit 400 dayuhan arestado sa niraid na hinihinalang Pogo Hub sa Pasay City. Administrative support para sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte inorganisa ni Senate President Chis Escudero. Sa MBC TV correspondents, tindero ng isda huli sa pagbibenta ng ilegal na droga sa Alaminos, Pangasinan. Sa MBC TV Sports, World Boxing, opisyal nang binigyan ng provisional recognition ng IOC. At sa Showbiz Spotted, makeup artist na si RB Chanco, masaya na muling naayusan si Chris Aquino para sa kauna-unahang public appearance nito. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Kalunos-lunos ang sinapit ng dalawang pamilya sa sunog na sumiklab kaninang madaling araw sa barangay San Isidro, Galas, Quezon City. Tumagal lamang ng mahigit 40 minuto ang sunog pero dalawang pamilya ho ang nadamay. Antabayanan ang report maya-maya lamang ni Val Gonzalez. Samantala, arestado naman ang nasa higit 400 dayuhan, kabilang ang higit 200 Chinese nationals sa pagsalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa hinihinalang Pogo Hub sa Pasay City. Ayon sa PAOK, talamak dito ang iba't ibang panloloko tulad ng love at investment scams. Una sa balitang yan, si Kyle Bulias. Hindi bababa sa 400 dayuhan ang naaresto ng mga otoridad sa niraid na Pogo Hub sa Pasay City. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, nagugat ang operasyon mula sa report ng isang individual na nakapansin sa malaking bilang ng mga foreign nationals sa One Wheel Condominium. Dati na umanong naipasara ang naturang gusali pero nang balikan ay ikinagulat nila ang nagpapatuloy palang operasyon ng naturang scam hub. Sabi ni PAOK Chief Undersecretary Gilbert Cruz, mula sa 7 palapag na gusali, 5 palapag ang ginagamit umano sa love scam, investment scam at cryptocurrency scam. Bukod dito, hindi lamang mga dayuhan ang kanilang punteriya, kundi pati mga Pilipino ay nabibiktima na rin. Dagdag pa ni Cruz, kabilang sa kanilang mga nahuhuli ang itinuturing umanong boss ng scam hub. Meron po kami tinitignan na dalawa. Yung isa ho parang galing sa Porap at yung isa ho parang nahuli na po namin dito sa Metro Manila. Yung isa parang boss katunying sa Porap eh. Ang balita ko magabi, ito po yung nagdadala ng mga babaeng foreign nationals doon sa Porap. Yung isa nga ho medyo, yung isang sutil doon dahil nagwala pa. So talagang nakipagbuno pa yung mga pulis po natin from DCIDG, Philippine National Police, para ho matigil yung pagwawala ng isang boss doon. Samantala, posibleng higit pa sa 100 Pogo operation ang nag-ooperate sa Metro Manila sa kabila ng umiiral na total ban dito. Matatanda ang pinakikilos na ng Department of Interior and Local Government ang mga lokal na pamahalaan para matiyak na wala ng small-scale Pogos ang nagtatago sa kanilang mga nasasakupang lugar. Paliwanag ni Cruz, porsigido sa pagtatago ang mga ito dahil katulad sa niraid sa Pasay City, pinagtatakpan nila ng mga itim na kartolina ang mga bintana upang hindi makita sa labas ang aktibidad sa loob ng gusali. Bukod sa problema sa mga illegal Pogo workers, problema rin ngayon ng PAOK ang mga iniwang anak ng mga foreign national. Sabi ni Cruz, mayroong 27 bata ang may iwan sa bansa kasama ang kanilang mga nanay dahil ipadedeport na ang mga naturang dayuhan. Naglulutangan lamang umano mga Pilipinong nanay na nabuntis ng foreign national na Pogo worker kapag ipinadedeport na sila. Kaugnay nito, nakipag-ugnayan na ang PAOK sa DSWD para sa pagbibigay ng kaukulang tulong at suporta sa mga mag-inang may iwan ng mga dayuhan. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Himas rehas naman ang dalawang babaeng residente ng Caloocan City na hinihinalang supplier ng gamot na pampalaglag ng bata matapos mahuli sa ikinasang buy-bust operation sa Quiapo, Maynila kagabi. Ang buong detalye tinutukan ni Boy Gonzales. Hindi na nakatakbo ang dalawang babae na supplier umano ng isang uri ng gamot pampalaglag nang mapaikutan ng mga pulis sa isinagawang buy-bust operation sa Quiapo, Maynila kagabi. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel John Yagi, hepe ng MPD District Intelligence Division, ang dalawang suspect na sina Miriam de la Cruz, 70 years old, dating barangay Kagawad sa Caloocan, at Desiree Siraco, 37, na kapwa residente ng Serrano Street, 6th Avenue, Caloocan City. Ayon kay Police Captain Joel Aquino, team leader ng MPD DID, nasa kote sila sa ikinasang follow-up operation makaraang makatanggap ng impormasyon hinggil sa pagsusupply ng dalawa ng Cytotec tablet sa Quiapo. Sabi ng mga otoridad, mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta, paggamit at pagsusupply ng nabanggit na gamot sa bansa. Nakumpiska sa kanila ang tatlong blister pack ng Cytotec kung saan naharap sila sa mga paglabag sa RA 9711 o Food and Drug Administration Act of 2009. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wala pa mang eksaktong petsa kung kailan magsisimula, inihahanda na ni Senate President Cheese Escudero ang Senado na siyang magsisilbing hukom sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasama rito ang pagtatalaga ng Clerk of Court na magiging katuwang ni Escudero sa mga inaasahang pagdinig. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Kahit na wala pang katiyakan kung kailan magsisimula ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, ay pinauorganisa na ni Senate President Francis T. Escudero ang administrative support para dito. Sa kanyang inilabas na Special Order 2025-015, itinalaga si Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr. bilang Clerk of Court. Alinsunod sa Rules of Procedure sa impeachment trial, siya ang tutulong sa Senate President bilang presiding officer sa pangangasiwa ng impeachment court. Si Attorney Bantog din ang mangangasiwa sa non-judicial functions ng impeachment court gaya ng recording at reporting ng impeachment proceedings at mangangalaga sa records nito. Siya rin ang maghahanda at magsisilbi ng mga notice at summons, paghahanda ng impeachment court calendar, pag-administer ng panunumpa at pagtiyak ng proper reception, filing, distribution at pagproseso ng lahat ng pleadings at submission sa impeachment court. Ganon din ang supervision sa seguridad at maayos na isasagawang impeachment trial. Ang Senate Legal Counsel at Deputy Secretary for Legislation ay magsisilbing Deputy Clerk of Court. Gaganap din na malagang papel ang Senate Sergeant-at-Arms na pinamumunuan ni General Roberto Angcan. Sila ang magsisilbi ng mga subpina, summon at iba pang kautusan ng impeachment court. Sila din ang magbibigay ng seguridad sa presiding officer, senator judges, prosecution at defense panels, mga testigo at pati na ang mga bisita. Pinaiwan ang lahat na matanggapan sa Senado na makipag-ugnayan sa administrative and financial services kung kailangan nila ang pondo para sa gagawing impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay namang balita, nakatakdang magpulong ang House Prosecution Team sa unang linggo ng Marso bilang paghahanda sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito yung pantiyakin na handa na ang kanilang panig habang hindi pa inaaksyonan ng Senado ang reklamo. Ang balitang yan sa pagtutok ni Milky Regunan. Sa susunod na linggo na magpupulong ang 11-man House Prosecution Team para paghandaan ang mga strategy kahit hindi pa tiyak kung kailan iko-convene ang Senado bilang impeachment court. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, isa sa miyembro ng 11-man House Prosecution Team, may mga initial meetings sa noon ng grupo pero mas magiging malawak anya ang kanilang pulong sa susunod na linggo. Sabi ni Chua, makabubuting handa ng House Prosecution Team habang hinihintay ang desisyon ng Senado. Una rito,
kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na tanggap na ng Kamara ang kopya ng petisyon na isinampa sa Korte Suprema ni Vice President Sara Duterte na kumukwestiyon sa impeachment complaint laban sa kanya. Paliwanag ni Velasco, ang Office of the Solicitor General o OSG ang tatayong counsel ng Kamara sa usaping ito. Anya, ang petisyon ay na-refer na ng Kamara sa OSG at si Solicitor General Menardo Guevara ang sasagot sa panig ng Kongreso. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang mga balita, kumusta naman ang Land Transportation Office o LTO sa hamon ng Department of Transportation o DOTR na pabilisin ng 3 araw ang paglalabas ng mga bagong plaka ng mga sasakyan. Susubukan anila na sa pag-issue pa lamang ng sasakyan ay may kasama na agad itong mga plaka. Narito ang ulat ni Rose Babiera. Kaya na mapabilis sa 3 araw ang paglalabas ng mga bagong plaka ng motorsiklo. Ito ang tugon ng hepe ng Land Transportation Office o LTO sa hamon ni Transport Secretary Vince Dizon sa ahensya na pabilisin ang pag-release ng mga plaka sa mga motorsiklo at 4-wheeled vehicle. Sa panayam sa 2x2 ni Assistant Secretary Vigor Mendoza, sinabi nito na sa ngayon, tumatagal ng 5 araw ang pag-i-issue ng plaka ng LTO. Pero susubukan aniya ng ahensya na paglabas pa lamang ng sasakyan ay may plaka na ito. Ito ani ang pinag-uusapan at pinagpaplanuhan nila kasama ang mga dealer at manufacturer ng mga plaka noong nakaraang taon pa na inaasahan ng maimplementa ngayong taon. Kung wala nang problema, we will do a pilot run, siguro 1 or 2 dealers. Tapos kung maganda ang naging resulta, kung pero pa kami kailangan i-adjust, pero pag maayos na, then we can propagate it nationwide. Para naman tama naman si Secretary Vince, we can do something better than what we have done. Dito, i-a-advance ang pag-allocate ng mga plaka sa mga dealer. Kailangan pa ani ang ayusin ng accounting at inventory management. Ngunit ito ay mga backroom concern lamang na kakayanin naman ng ahensya. Sa Marso, may i-introduce rin ng LTO na tracking system para sa mga motorista kung saan nila pwedeng i-track ang proseso ng kanilang mga plaka. Dito pwede ring mag-request ang motorista na i-deliver ito sa kanilang bahay. Nang tanungin ukol sa issue ng milyon-milyong backlogs ng ahensya sa mga modelo ng motorsiklo noong 2014 to 2018 na hindi pa rin nakakatanggap ng plaka, ipinaliwanag ni Assistant Secretary Mendoza na umuusad na ang pagre-release nito. Noong 2023 mula sa 13 million ay bumaba na sa 9 million ang backlogs ng LTO. At bagamat nagkakaroon ngayon ng issue dahil sa delayed na budget, tiniyak naman ng hepe na lahat ng backlogs ay maihahabol na mai-release ngayong taon. Sa pagtaya ni Mendoza, bago mag-Hunyo, 5 milyon na inaasahan ng finished product, habang ang 4 na milyon na natitira ay ipoproduce na ng planta. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng boxing, binigyan ng International Olympic Committee ng provisional recognition ang World Boxing. Dahil dito lalo pang lumakas ang pag-asa na mapapanatili ang boxing bilang opisyal na event sa Los Angeles 2028 Olympic Games. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Pinagkalooban ng provisional recognition ng International Olympic Committee ang World Boxing, isang mahalagang hakbang para mapanatili ang naturang sport sa Los Angeles Olympics 2028. Matatanda ang inalis ng IOC ang pagkilala sa International Boxing Association o IBA noong 2023 dahil sa mga naging problema sa governance, financial management at refereeing. Idagdag pa ang mga ulat na may mga kaduda-dudang desisyon at hindi transparent na pamamahala. Dahil sa pagkakaalis ng IBA, direktang pinangasiwaan ng IOC ang boxing competition sa Paris 2024 Olympics. Tulad ng ginawa nila noong Tokyo 2020 nang suspendehin ang IBA noong 2019. At bilang sagot sa pangangailangan ng bagong world governing body para sa boxing, itinatag noong 2023 ang World Boxing. Sa ngayon, mayroon na itong 78 member countries mula sa 5 kontinente. Ayon sa IOC, pasado ang World Boxing sa ilang mahalagang kriteria para matanggap bilang provisional recognized international federation, kabilang ang malawak na international membership, pagpapatupad ng sports integrity process, maayos na pamamahala, malinaw na pondo, at revenue streams
at pagsunod sa World Anti-Doping Code. Pero kahit may professional recognition na, hindi pa sigurado ang pagkakasama ng boxing sa LA 2028 Olympics dahil hindi pa opisyal na kinikilala bilang ganap na international federation ang World Boxing at kailangan itong patunayan na may kapasidad itong pamunuan ng Global Olympic Boxing events sa mga darating na taon. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa mga balitang dapat ninyong abangan. Alyansa Senatorial Balls ng Marcos Jr. Administration bumandera sa survey ng SWS. Sa MBC TV Global, Israel nagluksa sa pagkakasawi ng pamilyang kasama dapat sa hostage deal sa Hamas. At sa showbiz spotted Gossip Girl star na si Michelle Trachtenberg pumanaw na. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Mamayagpag pa rin ang mga pambato ng administrasyon sa pagkasenador. Yan ay isa resulta ng pinakahuling survey ng Social Weather Station sa SWS. Batay sa survey na kinomisyon ng Strat-based Group, nangunguna pa rin si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo na may 45%. Sunod sa kanya si Senator Bongo na malapit na kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakuha ng 38%. Pangatlo naman si Senator Lito Lapid na mula rin sa administration slate na may 36%. Kasama rin sa mga nanguna sa survey ay sina dating Senate President Tito Soto, media personality na si Ben Tulfo, Senator Ramon Bong Revilla Jr., Senator Pia Cayetano, dating Senator Ping Lacson, Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Manny Pacquiao o dating Senador Manny Pacquiao, Makati Mayor Abby Binay at TV host na si Willie Revillame. Sa 12 kandidato na pasok sa survey, 4 na kandidato lang ang wala sa alyansa ng Bagong Pilipinas at ito'y sina Go, Ben Tulfo, De La Rosa at Revillame. Isinagawa ng SWS ang survey noong February 15 hanggang February 19. Nanganganib naman na madiskwalipika ang nasa 36 na party list group para sa 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chair Attorney George Garcia, ito'y dahil sa patuloy na paglabag ng mga ito sa patakaran ng pagkakabit ng campaign posters. Paliwanag ng opisyal, ilan sa mga party list group ay nagkabit ng kanilang campaign posters sa ipinagbabawal na lugar, habang ang iba naman ay lumabag sa sukat ng posters at materyales na ginamit. Batay sa record ng COMELEC, 36 na party list ang kanilang pinadalhan ng notices at kailangan nilang tanggalin ang illegal campaign posters sa loob ng 3 araw. Sino mang hindi magko-comply sa COMELEC ay sasampahan na ng disqualification case. Git ng poll body, ang mga kandidato o sa mga kandidato sumunod sa patakaran ng COMELEC upang hindi manganib ang kanilang kandidatura. Sa iba pang mga balita, ipinaaresto naman ng Manila Regional Trial Court Branch 26 ang 2 opisyal ng Maynila na nahaharap sa kasong graft. Kung sino-sino ang mga akusado, kilalanin sa report ni Boy Gonzales. Ipinag-utos ng Korte sa Maynila ang pag-aresto sa 2 mataas na opisyal ng Manila Local Government Unit dahil sa kasong paglabag sa anti-graft law sa inilabas na order ni Judge Edilu Hayag. Ang presiding judge ng Manila RTC Branch 26 kabilang sa pinaaresto ay ang mga respondent na sina Charlie Dungo, ang head ng Department of Tourism, Culture and Arts at Administrative Officer Robert Steven Principe. Ayon sa kautusan ng hukom, ang 2 ay kinasuhan ng paglabag sa Section 3 ng Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act na isinampa ni Dr. Flor Delis Villaseñor
dating head ng Manila Tourism Bureau noong panahon ni dating Mayor Erap Estrada. Pinaliwanag ng hukom matapos ang evaluation sa mga ebidensyang nakasumite sa korte, may sapat na batayan o probable cause upang ikulong ang mga akusado. Dahil dito, naglabas ng warrant of arrest si Judge Hayag para sa ika-aresto ng dalawang respondent. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ating balikan ang report ni Val Gonzales ukol po sa kalunos-lunos na sinapit na 8 po ang nasawi sa sunog na sumiklab sa isang paupahang gusali sa Quezon City. Ang mga pinakahuling detalye tinutukan ni Val Gonzales. Naubos ang miyembro ng dalawang pamilya nang matupok ang inuupahan nilang 3-story apartment sa number 18, 19 de Agosto Street, Barangay San Isidro, Galas, Quezon City. Mahigit 40 minuto lamang ang itinagal ng sunog bago na apula ng Bureau of Fire Protection, pero namatay ang isang pamilya na mayroong 2 minor de edad na anak na nagkakaedad ng 12 at 15 anyos kasamang mga magulang. Patay din ang mag-asawa na edad 34 at 29 anyos kasamang kanilang 2 taong gulang na batang lalaking anak at maging ang pamangkin nilang 20 anyos na tagapag-alaga sa bata. Nagtamo naman ng sugat sa kaliwang siko ang isang residente na kinilalang si Jopel Samosa. Sa record ng Bureau of Fire Protection, pasado 2:00 ng madaling araw ng sumiklab ang sunog. Sa isang video mula sa Volunteer Fire Brigade, makikita ang isang lalaking umuupa na ito na kinakailangan pang dumaan sa bubong kasamang kanyang mga kaanak para lamang makaligtas sa nagngangalit na apoy. Natrap ang 2 pamilya at hindi na nagawa pang makalabas. Ayon sa residenteng si Eliza Portalesa, dumalaw pa kagabi sa kanilang bahay ang isa sa nanay na nasawi at umuwi bago mag-alauna na ng madaling araw. Sinundo raw ito ng kanyang minor de edad na anak, kaya hindi raw siya makapaniwalang wala ng kanyang kaibigan. Kagabi po kasama namin siya, kumakain kami. Tapos umuwi na po siya bandang 12:30 na po. Ayun po. Tapos dumaan din po yung asawa niya. Tapos yung anak niya, sinundo po siya. Kwento naman ng nakaligtas na si Cristina Cabico, mag-isa lamang siya sa inuupahang kwarto at tanging mahalagang dokumento at 2 aso ang kanyang nailigtas. Maswerte siya dahil sa ground floor lamang siya nangungupahan kasamang kanyang mister. Sa kwarto. Tapos nung pag-open ko po nung pinto, malabo na po doon sa may garahe. Tapos yung mga sampay po, may mga apoy na po. Saka yun, bumalik lang po ako, kinuha ko po yung bag ko, tapos yung isa kong aso. Tapos yun na, takbo na po palabas. Kasi po kahit yung floor po, meron na pong may apoy na po. Tapos naglalaglaga na po yung sa kisame. Tapos yung hagdan po na papunta na paakyat, yun po, marami na pong apoy. Sa ngayon ay inaalam ng Bureau of Fire Protection kung nasaan ang caretaker ng paupahan na ayon sa mga residente ay umalis daw kasamang kanyang pamilya. Sa pagtaya ng BFP, aabot sa 3.6 milyong piso ang halaga ng gamit at ari-ariang nilamon ng apoy. Inaalam pa ngayon kung anong pinagmulan ng sunog na umabot lamang sa unang alarma. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Atin pong ulat panahon ngayong araw ng Huwebes, taliwas sa inisyal na pagtaya ng Pag-asa, sa halip na umangat ay nawala ang epekto ng shear line sa bansa. Sa kasalukuyan dahil sa easterlies, makararanas ng makulimlim na panahon na may kalat-kalat na pagkulog ang silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kabilang dito ang rehiyon ng Caraga at Davao, Northern at Eastern Samar, Southern Leyte kasama na rin ang Camiguin at Misamis provinces. Samantala, ramdam pa rin ang malamig na bugso at bahagyang paulan na dala ng amihan sa malaking bahagi ng Luzon, partikular sa Cagayan Valley, Cordillera at Aurora. Sa pagtaya ng State Weather Bureau, asahan ang maalinsangang panahon sa halos buong bansa sa pagpasok ng Marso, epekto ng paglakas at pag-angat ng easterlies. Unti-unti na ring umiinit ang panahon sa Pilipinas, kasabay ng inaasahang pagtatapos ng amihan season sa kalagitnaan o katapusan ng susunod na buwan.
Balita naman mula sa Israel, kasamang nakiisa ang kanilang mamamayan sa paglilibing sa pamilyang nadakip at nasawi mula sa epekto ng digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Dito nagtipon-tipon ang mga tao sa kalsada upang mag-alay ng kanilang pakikiramay. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Nagtipon-tipon ng libo-libong mamamayang Israeli sa kahabaan ng ruta ng prosesyon ng libing para kay Shiri Bibas at sa dalawa niyang anak na Sir Ariel at Kefer. Sila ay kasama sa hostage deal na palalayain ng militanteng grupong Hamas na nadakip noong Oktubre ng nakaraang taon. Magugulit ang naging kontrobersyal din ito sa pagitan ng dalawang grupo matapos hindi mag-match ang isa sa mga binihag at hindi kabilang sa mga nadakip sa Gaza. Ang mga labi ay inilibing katabi sa puntod ng kanilang ama na namatay rin mula sa gera. Kaya't kaisang nagluluksa ng mga kaanak at kaibigan ang mga mamamayan ng Israel. Sa iba pang balita, isang military plane naman ang nag-crash sa isang residential area sa Omdurman, Sudan kahapon. Pumalo na sa 46 katao ang nasawi, kabilang ng mga sibilyang sakay ng eroplano at maging ang isang dating military commander na si Major General Barr. Ayon sa mga otoridad, technical failure ang naging sanhi ng pagbagsak habang patuloy pa rin ang isinasagawang search and rescue operation sa pag-asang may nakaligtas pa mula sa nangyaring insidente. At yan ang mga nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pumanaw na sa edad na 39 ang American actress na si Michelle Trachtenberg. Ilan sa mga pinagbidahan nitong TV series ay Gossip Girl, kung saan gumanap ito bilang Georgina Sparks at Dawn Summers sa Buffy the Vampire Slayer. Narito ang report. Patay na nang matagpuan sa kanyang apartment sa New York City ang aktres na si Michelle Trachtenberg na nakilala sa hit American TV series na Gossip Girl at Buffy the Vampire Slayer. Ayon sa New York City Police Department, unresponsive na ito nang datnan sa kanyang tinitirhan matapos makatanggap ng tawag pasado alas 8 ng umaga mula sa ina ng aktres. Wala anyang nakikitang foul play sa pagkasawi ni Trachtenberg na sinasabing sumailalim lang sa liver transplant kamakailan. Sa kabila nito, patuloy daw ang kanilang investigasyon at magsasagawaan niya ng autopsy para matukoy ang tunay na sanhi ng pagkamatay ng aktres. Sa pamamagitan naman ng public relations team ng Gossip Girl star, privacy ang hiling ng naulilang pamilya nito. Bata pa lamang si Michelle nang pumasok sa pag-aartista. Napanood siya sa ilang Nickelodeon projects, kabilang na ang The Adventures of Pete and Pete at film adaptations ng Harriet the Spy at Inspector Gadget. Si Michelle Trachtenberg ay pumanaw sa edad na 39. At sa amin pong pagbabalik sa Bakit Ikaw DZRH Election Series, Valenzuela City 2nd District Representative Eric Martinez nais isulong sa Senado ang pagpapaganda ng railway system ng bansa. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, kung mabibigyan ng pwesto sa Senado, nais isulong ni Valenzuela City 2nd District Representative Eric Martinez ang pagpapatayo ng National Skiing Center of the Philippines, gayon din ang railway system sa Cebu. Ang kanyang Bakit Ikaw DZRH exclusive interview, silipin sa report ni Wina Hesoro. Planong isulong ni Congressman Eric Martinez ang pagpapatayo ng National Skiing Center of the Philippines. Sa Bakit Ikaw series ng DZRH para sa midterm elections, binigyang diin ng tumatakbong senador na sa ngayon ay napakaraming Pilipino ang may problema sa balat at dapat lamang napagtuunan ito ng pansin. Aniya, isusulong niya ito para sa paggawa ng ospital para sa mga Pilipinong may sakit sa balat katulad ng psoriasis, eczema, nasunugan ng balat at iba pa. National Skin Center is something that I will file in the Senate
the creation of such hospital. So, what are the numbers? 1 to 1.5 million. It could go as high as 2 million na mayroong mga ganitong problema. Various issues about skin diseases. With specialty concerns, ma-address natin yung problema ng mga Pilipinong yan. Samantala, isusulong niya ang pagkakaroon ng batas na bawat rural at munisipalidad ay magkaroon ng super health center. Kailangan may super health center na sa kanayunan. Lalo na kung densely populated yung kanayunan para hindi nagpupuno yung ating mga malalaking ospital sa mga lungsod. Isusulong niya rin ang karagdagang riles sa Luzon at Metro Manila. Enabling law creating the Metro Manila subway system. An enabling law that would create that subway system para hindi lang isang linya siya, kokonekta siya sa Quezon City, Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela, Taguig, Pasig, Marikina, all the 17 cities para yung problema ng traffic ng Metro Manila in the next 20 years ay matapos natin. Gusto niya rin magsulong ng batas para sa pagpapagawa ng riles sa Cebu para sa pagpapalago ng ekonomiya, turismo at transportasyon sa rehiyon. I'm proposing an enabling law creating the Metro Cebu rail system. Kasi we all know now Cebu is the potential economic boom in the Visayas. Pagtutuunan niya rin ng pansin kung papaano matutulungan ang bawat Pilipinong mag-aaral. Yung issue ng edukasyon, libre na yung pagpapaaral sa kolehiyo. Pero kailangan dagdagan pa natin ng baon. Iba yung libre yung pagpapaaral. Pero yung suporta naman para makapunta sila sa eskwelahan on a daily Mamasahe, baon. So we have to work on a legislative law that would support our mga kabataan natin sa pag-aaral na through some kind of a baon program. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kalaboso naman ang sa iba pa nating mga balita, kalaboso naman ang isang binatang tindero ng isda sa Alaminos, Pangasinan. Yan ay matapos mahulihang nagbebenta ng illegal na droga bilang kanyang sideline. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Binatang fish vendor huli sa bypass operation ng PNP sa Alaminos City, Pangasinan. Nasa kustodiya ng Alaminos City Police Station ang suspect na si alias Tikboy, 20 anyos, at residente ng barangay Magsaysay, Alaminos City. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Bernabe Ramos, kasama nilang Regional Intelligence Division ng Pro-1 Provincial Intelligence Unit ng Pangasinan PPO nang isagawa nilang operasyon sa barangay Kayukay kung saan isa sa mga pulis na nagkunyaring buyer at nakabili kay Tikboy ng isang plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu kapalit ng mark money at agad itong inaresto at nang ibaduses na kumpiska pa sa pag-iingat nitong isang plastic sachet ng shabu at ang ginamit na mark money. May kabuang 2 gramo ng illegal na drogang nakumpiska sa suspect na may halagang 13,600 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap na asunto ngayon ng suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagbubukas ang pagdinig ng House Committee on Public Accounts kaugnay sa isyu ng pamimigay ng BARM ng Local Government Support Fund o itong LGSF, imbitado sa naturang pagdinig si Cotabato City Vice Mayor Johari Butch-Abu. Ganon din si Lanao del Sur Governor Bombit Adjong at DOS Mayor Datu Lester Sinsuat. Sa pahayag ni Vice Mayor Butch-Abu, mariin itong kinikwestiyon ang kawalang transparency umano at maging ng accountability sa 150 million pesos LGSF na din-download ng Bangsamoro Treasury sa Cotabato City Mayor's Office. Kaugnay sa umano'y pahayag ni Mayor Bruce Matabalaw sa local media na hindi na kailangan ng authorization ng sangguniang panglungsod sa usapin ng LGSF, hindi naman ito sinang-ayunan ni Vice Mayor Butch-Abu. Anya, ito ay lantara manong paglabag ng alkalde sa provision under the Bangsamoro Budget Circular No. 10, Series of 2024, provides that special budget requests must be submitted by local chief executive for funds to be disbursed under the LGSF. Nakasaad din in the event of the approval of fund release, the implementation of the same shall be authorized by the local sangguniang panglungsod through a resolution.
Ang tanong ng majority members ng Cotabato City Council, ano umano ang basis ng Mayor's Office for the disbursement of the funds na wala umanong authorization ng sangguniang panglungsod. Samantala, giit naman ni Lanao del Sur Governor Bombit Adjong ang di umano'y maling paggamit ng pondo ng LGSF. Kaugnay sa dinownload sa mga barangays ng Lanao del Sur, nakalaunay binawi at nag-iwan lang ng tig 200,000 pesos sa mga barangays. Naroon din at nagsalita ang ABC President ng DOS Maguindanao del Norte na si Bay Ivy Rose Sinswat. Bilang tugon naman ng BARM sa pamamagitan ni BTA Parliament Speaker Attorney Pangalian Balindong and BARM spokesperson Mood Asnin Pendatun, ang Bangsamoro Parliament umano ang may jurisdiction sa usaping LGSF na nakapaloob sa fiscal autonomy na pinagkaloob sa Bangsamoro government under the Bangsamoro Organic Law. Bagkus, iginagalang pa rin ng BTA Parliament ang ginagampanang inisyatiba ni Committee Chairman Joseph Stephen Paduano habang tuloy din ang sinasagawang investigasyon ng BTA hinggil sa isyong ito bilang mandato mula kay Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim. Para sa MBC TV Network News, RH19, June Limakutak, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang simpleng pagpo-posts o pag-comment sa social media ay isang karapatan, pero dapat laging tandaan na may kaakibat din itong responsibilidad. Kaya sa mga walang pakundangan kung mamahiya ng tao online, ito ang parusa sa maaari niyong kaharapin. Panoorin sa report na ito. Ngayong nagsimula na ang pangangampanya, simula na rin ang mga online campaigns at social media protests. Madalas, nakikita natin sa social media ang talamak na pagtatalo sa isa't isa ng mga taga-suporta ng kandidato. Kadalasan, ukol ito sa mga ipinaglalaban ng bawat isa. At hindi maitatangging maraming insidente kung saan nagiging personal ang atake ng ilang netizens. Ano nga ba ang posibleng kakaharaping parusa ng mga walang pakundangan sa pagbitaw ng mga komento na nakakasira ng reputasyon ng ibang tao? Nakasaad sa Republic Act 3815 o Revised Penal Code, Article 355, na ang sino mang mamamahiya o maninira ng reputasyon ng isang tao sa pamamagitan ng pampubliko o malisyosong mga mensahe ay papatawa ng presyon koreksyonal o pagkakakulong ng nasa 6 na buwan hanggang 4 na taon o pagmumultahin ng 200 piso hanggang 6,000 piso. Kung ikaw naman ay mananakot ng ibang tao para utusan ito na sirain ng iba, maaari kang patawan ng aresto mayor o pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na buwan o pagmultahin ng 200 hanggang 2,000 piso. Kung sa social media naman ginawa ang paninirang puri, nakasaad sa Cybercrime Prevention Act of 2012 na makukulong ka ng nasa 2 hanggang 8 taon. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo ng basketball, kinumpirma ng Onigilas Pilipinas head coach Tim Cone na mananatili ang programa at roster ng national team. Yan ay sa kabila ng sunod-sunod na pagkatalo ng kupunan sa FIBA Asia Cup Qualifier at Second Doha International Cup. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Sa kabila ng sunod-sunod na pagkatalo sa FIBA Asia Cup Qualifier at Second Doha International Cup, nananatili si Gilas Pilipinas head coach Tim Cone sa kanyang kasalukuyang programa at pool ng manlalaro. Ayon kay Cone, hindi pa nila nakikita ang pangangailangan na baguhin o palawakin ang lineup kahit paramdam ng kupunan ng pagkawala ng big man na si Kai Soto na nagtamo ng torn ACL habang naglalaro para sa Koshigaya Alpha sa Japan B-League. Matapos ang FIBA Asia Cup qualifiers, nagtapos ang Gilas Pilipinas sa 4-2 winless record, kasunod ng pagkatalo sa Chinese Taipei at New Zealand sa huling window ng torneo. Bago ito, naglaro rin ang national team sa Doha International Cup kung saan nagtala sila ng 1-2 record. Nanalo ang Gilas kontra Qatar, ngunit natalo laban sa Egypt at Lebanon sa nasabing torneo. Matapos ang sunod-sunod na laban, nilinaw ni Cone na mananatili ang kasalukuyang pool ng Gilas Pilipinas. Dagdag niya, hindi ganoon kasimple ang pagpapalawak ng player pool, lalo na pagdating sa usaping pang-logistics.
Sa kasalukuyan, nakatuon ang focus ng national sa paparating na FIBA Asia Cup sa Agosto na gaganapin sa Saudi Arabia. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos ang ilang taon, muling nasilayan ng publiko sa isang event ang Queen of All Media na si Kris Aquino. Maligaya naman ang celebrity makeup artist na si RB Chanco na muling naayusan ang naturang TV host. Narito ang Showbiz Report. Para sa first public appearance si Kris Aquino mula ng magkasakit, masaya ang celebrity makeup artist na si RB Chanco na muling naayusan ng Queen of All Media matapos ang 3 taon. Naging maingat anya si Chanco sa paggawa dahil sa severe allergies ng 57-year-old TV host actress na inilarawan niyang still very sick, frail, fragile, and fighting every day. Magunita na muling nasilayan ng publiko si Kris gabi ng Martes, 25 ng Pebrero sa isang event bilang suporta sa kanyang malapit na kaibigan at fashion designer na si Michael Leyva kasama ang anak na si Bimbi. Samantala sa Instagram, shinare naman ni Chinita Princess Kim Chiu ang ilang kuhang larawan nang bumisita siya sa tahanan ni Kris Aquino. Present din dito ang aktres na si Miles Ocampo, gayon din ang writer na si Darla Soler. Flex ni Kim ang natanggap na early birthday gift mula sa kanyang ate Kris. Magunita na kamakailan lang, sa kabila ng mga umuugong na balitang magbabalik trabaho ang TV host, nilinaw nitong hindi pa rin siya fit to work at ibinunyag din ni Kris na single na siya. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po mga balitang nakalap namin ngayong araw ng Huwebes. Sa pangalan pa rin ni Miss Karen Oyong, ito po si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo bukas araw na ng Biyernes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.